Anong naiisip mo pag nagbabangka ka, papuntang school? Nagsasakripisyo ako para lang makapag-aral. Kumbaga, konting sakripisyo lang, no? Pero ang kapalit, Ang makapagtrabaho. Sir, dito sir! 1:45. Yan ang dapat na bilang ng estudyante sa bawat isang silid-aralan. Pero dito sa Pilipinas, ilang ulit na naming iniulat na tila malayo pa ito sa katotohanan. Mas masaklap, ang ibang lugar sa bansa gaya ng paaralan sa isla ng Libukan, Tarangnan, Samar, nagtitiis pa rin ang mga estudyante sa mga tolda para lamang makapag-aral. tama? Araw-araw kasama ni Francis ang kanyang maliit na bangka sa pagtawid ng Makila Bay, makapasok lang sa paaralan. Paano pag ganito, yung medyo masama yung panahon, parang uulan, Nagbabaon kami. nagbabaong kayo? Oo. Pero hindi ba nakakatakot yung alon? Matakot din. Makailang ulit ng araw, tumaob ang kanyang bangka, lalo na tuwing malakas ang alon. Pero baliwala ito dahil importante para sa kanya ang makapasok sa eskwelahan. Bakit sinatsaga mo na tumawid dito sa dagat? Dahil gusto kong makatapos at makamit ang mga pangarap ko para matulungan ang mga magulang ko. Ano bang pinapangarap mo? Ang maging guro. Anong naiisip mo pag nagbabangka ka, papuntang school? Masaya. Masaya? Bakit? Dahil nagsasakripisyo ako para lang makapag-aral. Tumatawid dito sa dagat. Kumbaga, konting sakripisyo lang, no? Oo. Pero ang kapalit, Ang makapagtrabaho. Hindi pa man kami nakakarating sa aming destinasyon, biglang tumagilid ang sinasakyan naming bangka. marami ba nahuhuli? Hindi naman sir. Sir, dito sir! Ang nangyari sa amin habang nasa laot, hindi na raw bago kay Francis. Sis, yung nangyari kanina, pang ilang beses mo nang naranasan yan? Pantatlo. Pang tatlo yung kanina. Oo. Natakot ka ba kanina doon sa pagtagilid ng bangka natin? Oo. Bakit? Kasi parang alam kong hindi na ako makakapasok. Paano mamaya? Bangka ulit. Oo. Pero simula pa lang ito ng kalbaryong kailangan tiisin ni Francis para lang makapag-aral. Dahil pagdating sa pinapasukang paaralan sa Weste National High School, hindi sa isang silid-aralan, kundi sa isang tolda ginagawa ang kanilang klase. Walang mga upuan, wala ring mga mesa. Habang ginagawa namin ang panayam sa prinsipal ng eskwelahan, biglang bumuhos ang ulan kaya napilitan ng mga estudyante na lumipat sa isa pang silungan. Sabi ng Department of Education o DepEd, nakapagpatayo na raw na mahigit 140,000 silid-aralan sa mga pampublikong paaralan sa elementarya at sekundarya sa buong bansa mula taong 2010 hanggang 2015. Pero sa kalagayan ng ilang mga paaralan, gaya na lamang dito sa Weste National High School, dito sa Libukan Island, Western Samar, ay kitang-kita ang kakulangan sa silid-aralan. 4 lang ang classroom dito sa Weste High School para sa halos 400 estudyante mula grade 7 hanggang grade 12. Kaya walang magawa ang mga guro at estudyante kundi magklase sa mga tent. Then another line.
Kung pagbabasihan ng standard ratio na 1:45 na bilang ng estudyante kada classroom, dapat ay may 9 na silid dito sa Weste. So, ang kakulangan ng mga room tapos mga textbook. Sa isang libro, nag-share lang yung tatlong estudyante o 5 pa. Napansin namin yung classroom niyo, ma'am. Sobrang sikip. Yung iba nakatayo na. Buti nga, ma'am, meron akong klase dati kasi, ma'am, doon ako nagtuturo sa flagpole na yon. Minsan dito sa may mangga, tapos minsan doon sa kabeso yung na buwal na mangga. Nakita nyo naman, ma'am. Oh. Ang ilan sa mga estudyante nagkaklase na lamang sa ilalim ng mga puno. Okay, so ang aton first nga assignment is given a sub 1 is equivalent to negative 18. Ang isang klase namang ito sa isang maliit na kubol na gawa sa pawid at kawayan pumapasok. Wala naman daw silang magawa dahil hanggang ngayon, hindi pa rin sila napapatayuan ng karagdagang silid-aralan. Dati na raw nilang problema ang kakulangan ng silid-aralan bago pa man manalasa ang Super Typhoon Yolanda. Sa panig naman ng Nakausap kong OIC at principal ng Weste National High School at ayon sa kanya ay may lupa na maaring pagtayuan ng bagong silid-aralan. Sir, ano po yung hawak nating papeles? Ito po ay deed of donation na binibigay ng Barangay Kaagawan Army ng Cataros para sa Weste National High School. Bakit po niya naisipang magbigay ng karagdagang lupa? Para lang na ito. Kasi problema dito yung school buildings, yung dahilan bakit hindi nabibigyan ng classroom ang school na ito dahil sa school site. Pero ngayon na meron na hong nag-donate ng lupa, ano na ho yung status sa panig naman ng pamahalaan ng DepEd para ipagawa itong building na ito? Sa pagkakalam niyo. Merong darating daw na 6 na classrooms. Sa ganung pagkakataon, nanghihinayang ba kayo sa panahon na nasasayang, sa hirap na inaabot ng mga estudyante, init, araw, ulan? Oo naman, nakapaghinayang talaga. Nitong nakaraang Lunes sa pagdinig ng Joint Congressional Committee on Public Spending, natuklasan na 49 billion pesos na pondo ng DepEd ang hindi pa rin nagagalaw na pampagawa sana ng mga pampublikong paaralan. Bakit nga ba natatagalan ng pagpapagawa ng mga silid-aralan na matindi ang pangangailangan? Hindi nila binibigyan ng priority ang school construction, classroom construction. Yan ay makikita natin hindi lang sa National Capital Region, maging sa iba't ibang probinsya. Dapat harapin nila yung class size, kakulangan ng classroom, upuan, water and sanitation, at quality pay for teachers natin. Hanggat hindi in-address ng gobyerno yan, quality education for all is not attainable. The best way for us to address those is for the department to get the actual name of the school, if not the school ID, because there are very concrete solutions if they are not yet in our radar. In general, I can very safely say 90% of all the schools are well provided for. If there are problems, these were not the old problems of 2010. These were problems, not problems, these are the yearly changes in enrollment because enrollment is fluid. And these are things that we could solve easily. Pagkatapos ng kanilang klase, muling namamangka sina Francis pauwi sa kanilang bahay. Pero hindi natatapos sa kakulangan ng silid ang problema dito sa isla. Dito sa Libukan Guti Elementary School sa isla pa rin ng Libukan, dadalawa lamang ang guro. Ang isa ay nagtuturo ng grade 1, 2 at 3. Paano ginagawa nyo? 3 grado ito, 3 lesson. Paano po? Yung shifting yung ginagamit ko. Opo. At bibigyan ko muna ang grade 1 ng sheet work. Katapos ng sheet work, pupunta ko sa grade 2. Pabalik-balik kayo? Balik lang.
Kung sa Oeste National High School na nasa kabilang isla lamang kakulangan sa classroom ang problema, dito sa Libukan Gote Elementary School, kakulangan naman sa teacher ang problema. Dito sa Libukan Guti Elementary School sa isla pa rin ng Libukan, dadalawa lamang ang guro. Ang isa ay nagtuturo ng grade 1, 2 at 3, habang ang isa pa ay grade 4, 5 at 6 naman. Ang siste lang, sabay-sabay nilang tinuturuan ng mga ito. Mahigit 2 dekada ng ganitong estilo ng pagtuturo ni Teacher Edito. Paano ginagawa nyo? 3 grado ito, 3 lesson. Paano po yun? Yung shifting yung ginagamit ko. Opo. At bibigyan ko muna ang grade 1 ng sheet work. Katapos ng sheet work, pupunta ako sa grade 2. Tapos punta na ako sa grade 3. Katapos ng grade 3, balikan ko yung grade 1. Pag ganyan-ganyan ang pagturo ko. Pabalik-balik kayo? Pabalik lang ako. Hindi ba mahirap pag ganun? Mahirap talaga. Itong ginagawa nyo, tanggap po ito ng DepEd o kayo na lang yung dumiskarte para gawan po ito ng paraan? Tanggap po ng DepEd. Alam ho nila ito? Alam nila. Opo. Na ang sitwasyon namin dito. Meron ho ba sinasabing solusyon dito yung DepEd? May sinasabi ho ba sila na mungkahi kung dadagdag silang teacher o ano po solusyon nila? Sinabi ng district supervisor namin pumunta dito. Sabi niya na dagdagan daw yung enrollment namin, saka dagdagan ng teacher kami. Paano kung hindi madagdagan yung enrollment? Pag walang enrollment na increase, walang dagdag na teacher. Nakausap kong ilang estudyante ni Teacher Edito. Mahirap ba matuto din yung mga pinag-aaralan nyo? Bakit? Kasi ang gulo-gulo. Tapos? Maingay, ganyan. Rolando, ikaw, naririnig mo yung klase ng grade 4, naririnig mo yung klase ng grade 5, nahihirapan ka ba? Nahihirapan. Tapos anong ginagawa mo para makapag-aral mabuti? Pinipilit na lang na makasulat. Nabuksan na ba ninyo? Sa datos ng Department of Education, nasa mahigit 106,000 guro na ang idinagdag sa mga pampublikong paaralan sa elementarya at high school mula 2010 hanggang 2015. Pero gaya ng kakulangan sa mga silid, problema pa rin hanggang ngayon ang hindi sapat na bilang ng mga guro. Ang grade 4 student na si Jonalyn, aminadong hirap makasunod sa mga aralin nila dahil sa sitwasyon sa klase. Ano oras kayo babalik sa school? Alauna. Sige, sabay ba? Sinamahan ko si Jonalyn sa pag-uwi. Dito nakita ko na halos mag-iba na ang kanilang kubo. Nang dumaan kasi ang bagyong Ruby sa Western Samar noong December 2014, isang isla libukan sa tinamaan. Isang malaking bato ang gumulong mula sa bundok at tumama sa bahay ni na Jonalyn. Buti ito, hindi kayo nadaganan nito. Wala kami dito. Wala kayo dito? Doon kami sa kabila. Bunso sa 3 magkakapatid si Jonalyn. Nasa high school ang 2 niyang kapatid. 9 na taon nang patay ang kanyang ama dahil sa sakit na tuberculosis. Kaya ang kanilang nanay ang nagtataguyod sa kanila sa pamamagitan ng pag-iigib ng tubig. Pero ang pinagkukunan niya ng malinis na tubig, nasa kabilang bahagi pa ng isla. Paano pag nag-iigib, pinabayaran ka ng mga kapitbahay? Oo. Magkano isang galon? Kanin 5. 5 piso? Oo. Mahirap. Hirap talaga, sir. Hirap talaga, walang asawa. Yung 50 pesos, gaano katagal yung gagastusin yun? Ngayon lang sir, karon laban ni sir nga adlaw. Ngayong adlaw lang.
Paano pag-aaral ni Jonalyn? Maningkamot na lang, sir. Ngayon may ulam ka, saan galing yan? Diyan sa kabilang bahay. Bigay, binili. Bigay lang. Dumarating ba yung oras na pag umuwi yung mga bata galing eskwelahan, walang pagkain? Wala. Yung mga anak mo, nagbabaon na lang, hindi na umuwi. Minsan. Pag may pagkain. Minsan wala. Ang hirap ng buhay na dinaranas na Jonalyn ang naguudyok daw sa kanya para mas pagbutihin ang pag-aaral. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, pursigido ang mga kabataan dito sa Isla ng Libukan na mag-aral. Edukasyon kasi ang pinaniniwalaan nilang makakapag-ahon sa kanila sa kahirapan. Ang malungkot, may interes mang mag-aral, papaano sila lubusang matututo kung walang maayos na silid-aralan at hindi sapat ang guro na gagabay sa kanila. Hanggang sa susunod na Webes, ako si Jigo Manicad. Ako po, si Maki Pulido, Reporter's Notebook.